Di pa nga tayo nakaka-move on kay Katniel, meron na naman. Kasi si Richard Gutierrez, nasa bahay na daw ni Annabel Rama, higit 1 buwan na, naglilipat na. At ngayong Pasko yata, pupunta sila sa Japan, buong pamilya, -1. Kita nyo na, alam nyo rin yan. Father, kala ko ba, hindi ka updated sa mga balita? Hayaan nyo na ako sa ganyan. Showbiz lang naman. Huwag nyo na akong pakialaman. Joke. Pero wala na nga bang mabuting balita? Of course meron. Mas maraming mabuting balita. Kung meron bang pumapatay, mas marami pa rin ang nangangalaga, rumerespeto, nagtatanggol sa buhay. Kung meron mang mga alitan at bangayan, marami pa rin ang nag-iingat ng relasyon at nagsusulong ng kapayapaan. Kung marami man ang naliligaw ng landas, marami pa rin ang nagsisikap na mabuhay ng disente, maayos at marangal. Mas marami pa rin ang mabubuting tao. Mas marami pa rin ang mga mabubuting nangyayari sa mundong ito. Wala nga lang ganong nagbabalita. Kasi ang gusto nating pinagpipestahan, yung mga kasalanan, yung mga kabuktutan, yung mga kamalian. Alam nyo ba na kamakailan lang nag-storytelling si Daniel Padilla sa mga bata? Di ba yan? Kita nyo na? Di nyo naman inaalam. Inaalam nyo lang yung allegedly kamalian. Kayo talaga. Tingnan po ninyo yung mga balita. Mula noon hanggang ngayon, iilan lang yung portion, 1, 2, para sa core. Good news naman po tayo. Tingnan ninyo. Bakit ganun ang sasabihin? Good news naman po tayo. Kasi puro na lang bad news. Para bang pang-break lang yung good news. At tapos, sasabihin yung good news sa bandang hulihan na. Di ba? Hindi na yan bahagi ng mga tinaguriang nagbabagang mga balita. So anong klaseng balita ang good news? Malamig na balita, hindi ka balita. Ang diferensya sa atin, wala lang ang ganong good news. Kung may good news, ginagawa pa natin bad news. Yung kay Daniel Padilla, good news yon. Alam niyo ba, sabi ng ibang mga netizen, ayan si Daniel, mahilig talaga sa bata. Nakakita niyo na, siyang kalulugar, di ba? Kailan ba may nag-viral na bata, sumasayaw kasama yata ng kanyang nanay, ang pinintasan dahil sa kanyang kulay? O di ba ganyan din ang nangyayari sa anak ni Vic Soto? Sige nga, wala nang sinisino. Buti na lang, maganda pagpapalaki ng mga magulang doon sa mga batang yan. Kung makatsamba kayo o tayo ng batang mahina, kulang sa atensyon, ano magiging reaksyon? Alam nyo ba na ang dami ngayon nagsasuffer ng depression? Magugulat ka kahit bata. Bakit? Exposed sa social media dahil nagiging biktima ng mga shaming, ng mga ranting sa social media. Di ba? Yung maganda ng balita, pinapapangit pa. Ako lang Alam nyo ba na kamuntik na tayong mawala sa social media? Totoo. Hindi ko alam kung napansin ninyo. Ilang beses na naibalik lang sa awa ng Diyos. Ilang beses na may nagre-reklamo, consistent, inaabangan niya talaga tayo. Kapag live rosary, natatandaan nyo, mayroon tayong live rosary, live mass, nagre-reklamo. Alam nyo kung ano reklamo? Nudity. Yes, paghuhubad. Sa lahat naman, paghuhubad. Sino nakikita niyong hubad? Misa may hubad? Rosary may hubad? Nung una nga, ang akala namin ang inireklamo, totoo. Naisip namin yun. Hindi kaya siya? Totoo. Kasi sinong hubad? Wala siyang puknat, consistent. Ang nakapagtataka kung bakit in-entertain siya. At kung bakit in several times nagtagumpay siya. Kaya nga nawala yung live rosary natin At kaya at one point, nag-iba tayo ng page. Pumunta tayo sa page ng Our Lady of Lazareth. Wala na sa page na nakapangalan sa akin. Pero kahit yung page ng Our Lady of Lazareth, siniraan din. Mababan din. Sige nga. Kaya anong naging resulta? At one point, biglang bumulusok pababa yung mga online donation natin na siyang inaasahan ng simbahan. Diretso sa bank account ng simbahan yun Sa pagpapatayo ng simbahan. Sa mga pagawain. At one point, nagbawas tayo ng mga tinutulungan financially. Yung mga nag-aaral, yung mga may sakit, yung mga mahihirap na parokya, yung mga walang makain, nabawasan yan. And at one point, hindi tayo makita
yung live mass natin hindi makita ng maraming tao. Sige nga, sa lahat ng epektong ito, sinong matinong taong gagawa nito? Sige nga, anong maidadagdag sa kanya nito? Sige nga. Ay, grabe. Hindi nga ba't dapat magtulong-tulong pa tayo para mapabuti ang mundong ito sa tulong ng Diyos? Ang mundong ito na unti-unti nang sinisira ng demonyo? Kaya nga kung ipaparaphrase ko, yung sinasabi dati ni BP Sara, ang kumokontra sa pagpapalaganap ng mabuting balita ay kontra sa Diyos. At ang kontra sa Diyos ay kalaban ng Diyos. Siguro naman ay familiar kayo sa mga videos or pictures na tulad nito. Ayan ay picture ng isang matanda na banyaga na nagbibigay ng kanyang sandalias or shoes sa isang mahirap na batang babaeng umiyak. Okay? Ito naman ay picture ng mga sakristan na nag-makeover sa isang pulube sa San Roque Parish, Davao. Yung pulube, pinaliguan nila, inahita nila, ginupitan nila, dinamitan nila, pinakain nila. O nakita niyo naman ang mukha niya, di ba? Ito naman, ito ay isang fast food na aksidenteng natapon yung food na isa-serve niya. Ang kumuha sa kanya ay yung pagsiserban niya. Tapos, ilagyan ng caption na ganito. Ano ba naman yan? Gutom na gutom. Tanga-tanga mo. Nasaan ang lisensya mo? Hindi. Hindi yun ang sinabi. Joke lang. Itong sabi, napaisip agad ako na yung pinasok niya for today is malamang iaabono niya lang since 500 plus yung binili namin. So, di na ako nagdalawang isip to pay for it again. Kasi alam ko, mahirap maging service crew sa fast food. Kinausap ko yung nasa cashier and made sure na hindi siya magbabayad sa natapon na food. Thank you, Maris Agento. Inspiring. Anong tawag natin sa mga ganyan? Sige nga, yung mga nagva-viral na ganyan, na acts of kindness sa internet. Ano? Ang tawag dyan ay restoring faith in humanity. Di ba? Pagpapanumbalik ng pananampalataya sa kabutihan ng tao. Mabuti pa rin ang tao. Tama yan. No problem with that. Pero sa palagay ko, it's more than that. From outside, kung tayo titingin sa mga ginawa na ganyan, talagang sa punto de vista natin, yan ay restoring faith in humanity. Tama yun. But I believe, para dun sa crew, para dun sa pulubi, para dun sa mahirap na babae, it's more than that. Sa nangyaring yan sa kanila, lalo pat may matinding pinagdaraanan sila, siguradong ang na-restore para sa kanila. Hindi lang napanumbalik ang pananampalataya nila sa kabutihan ng tao, napanumbalik din ang pananampalataya nila sa kabutihan ng Diyos. Mahal pa rin pala ako ng Diyos. Naalala pa rin pala ako ng Diyos. Naiisip pa rin pala ako ng Diyos. You see, nakamamangha na kung minsan, kahit yung isang gawa lang natin ng kabutihan, magbibigay ng isang napakagandang pakiramdam sa isang taong may matagal ng mahirap na pinagdaraanan. Kaya, wag nating ipagkakait yan. Magsabi tayo ng magandang balita at tayo mismo ay maging magandang balita sa ating kapwa na kapag nakita tayo, mararamdaman nila. Mahal pa rin ako ng Diyos. Siya ang asawa ko eh. Napakapalad ko. Mahal pa rin ako ng Diyos. Naging anak ko ito eh. Napakapalad ko. Mahal pa rin ako ng Diyos. Naging kapatid ko ito. Napaka-blessed ko. Hindi naman nawala ang paghihirap ng mga Israelita nang bumunta si John the Baptist. Hindi. Pero yun ay malaking pagbibigay na sa kanila ng pag-asa. Kasi matagal na ang paghihirap nila. Lagi nating sinasabi, be kind to anyone. Sapagkat hindi mo alam ang kanilang pinagdaraanan, dugtungan natin yan. Be kind to anyone. Hindi mo alam ang kanilang pinagdaraanan at hindi mo alam ang pupwedeng maging epekto sa kanila ng kahit isang magandang gawang kabutihan. Kita po ninyo yung reaksyon ng mga pumapasa sa bar? Grabe, reaksyon nila. Naiyak talaga. Bakit? Ang hirap mag-aral. At yung iba dyan, tulad ng aking pinsan, namatayan pa ng ama. Maraming mga pinagdaanan yung iba dyan kung ilang text na. Pero yung pagpasa, nakita nyo,
parang nawala ang lahat ng mga paghihirap nila. Kapatid, ganon kapag tayo'y nagiging biyaya sa ating kapwa. Suddenly, nakakalimutan nila yung paghihirap nila at nagkakaroon sila ng ibayong pag-asa. Huwag sana natin yung ipagkapit sa kanila. Lalo pa tayo na kanilang pamilya, ang bukod sa Diyos, pinaguhugutan nila ng pag-asa. Ito sana hilingin nating biyaya sa banal na minsan.